Ang susunod nating kwento ay tungkol sa umiinit na hidwaan ng Estados Unidos at Venezuela. Hidwaan sa pagitan ng pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo at isang hukbo na tila desperadong ipagtanggol ang kanilang bansa. Nakahanda na ang mga naglalakihang armas pandigma, nakatutok na rin ang mga missile sa kanilang punterya. Ang hinihintay na lamang ay ang kalabit ng gatilyo. Ang tanong, kakalabitin kaya ito ni Donald Trump? Pero bago natin ituloy ang topic na ito, baka pwedeng hingin ang inyong like sa video, lalo na kung nagustuhan ninyo ang ating mga balita. Malaking tulong po ito lalo na sa mga kababayan natin na sinusuportahan ng channel na ito. Maraming salamat po. Tila hindi maganda ang mga ipinapakitang senyales ng sitwasyon sa South America. Kahapon, isang barkong pandigma ang pumasok sa dagat ng Caribbean. At hindi lang ito basta barkong pandigma. Ito ang pinakamalaki at pinaka-advanced na aircraft carrier sa buong mundo. Ang USS Gerald Ford, isang puwersang pandigma ng Estados Unidos na may bigat na 100,000 tonelada at itinuturing na pinakamakapangyarihang armas pandigma sa planeta. This is a U.S. warship and its focus for the world's attention this morning because the aircraft carrier USS Gerald Ford is sailing with 3 more warships and dozens of warplanes closer to within striking distance of Venezuela. It's the latest move in an increasingly aggressive posture that the White House is taking towards the Venezuelan regime. Nakadistino ito noon sa Mediterranean Sea, pero sa hindi malamang dahilan ay bigla itong ipinalipat sa Caribbean Sea. Ayon sa mga eksperto, hindi biro ito dahil hindi basta-basta gumagalaw ang ganitong mga barko. Para lang silang mga lumulutang na isla sa karagatan. Isang isla na nagdadala ng isang malaking puwersa bilang naval at aerial support. 5,500 na sundalo, 75 attack and surveillance aircraft, kabilang na ang mga F-18 fighter jets at 5 missile-guided destroyers. Yan ang daladala ng Gerald Ford nang maglayag ito sa Caribbean Sea kahapon malapit sa teritoryo ng Venezuela. Bukod sa mga dala ng Gerald Ford, mayroon nang nakaantabay na 10,000 sundalong Amerikano na nasa rehiyon, kung saan ang kalahati ay nakabase sa isla ng Puerto Rico. Maliban sa Gerald Ford, nandoon na rin at naghihintay ng utos ang 10 barkong pandigma ng Amerika, ang San Antonio, Jason Dunham, Stockdale, Gravely, Lake Erie, Gettysburg, Wichita at ang nuclear submarine na Newport News. Dagdag pa rito ang mga B-52 strategic bombers, B-1B supersonic bombers, F-35 fighter jets at MQ-9 Reaper drones. Lahat ay nakadeploy sa Caribbean. Sinasabi ng US na ipinadala daw ang Gerald Ford para tumulong sa pagsugpo ng mga drug smugglers at narco-terrorist sa rehiyon. Pero parang sobra-sobra naman daw yata ito. Ayon sa mga eksperto, hindi ka magtitipon ng ganito kalaking hukbo nang wala kang binabalak na gawin. Magsasagawa ka ng isang malaking invasion o posibleng may gusto ka lang takutin. Pero kung totoo na mayroon silang gustong takutin at yon ay ang Venezuela, tila hindi ito umubra. Sa katunayan, nagmobilize na ang sandatahang lakas ng Venezuela kahapon para maghanda sa posibleng pagsalakay ng Amerika sa kanilang bansa. Mahigit sa 200,000 sundalo ang nakaabang na sa posibleng pagsiklab ng gera. Nagsalita na din ang Defense Minister at sinabing handa na silang lumaban maipagtanggol lamang ang kanilang bansa. Gusto namin ng kapayapaan. Hindi namin gusto na magkaroon ng digmaan dito man o kahit sa ang panig ng mundo. Pero kung gagalawin nila ang Venezuela, makikita nila kami nagpaparoot pa rito sa mga lansangan, sa mga barracks,
sa mga komunidad, sa mga hukbo, sa mga kanayunan, at masasaksihan ninyo ang mga taong handang ipagtanggol ang bansa hanggang sa kamatayan. Kung tayo, bilang isang republika at bilang isang bayan, ay kailangang bumangon at ipagtanggol ang sagradong pamana ng ating mga tagapagpalaya, handa tayong lumaban at magtagumpay. Yan ang matapang na sinabi ng Venezuela. Pero ang totoo, natatakot din sila sa posibleng mangyari. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kung nasa pintuan mo na ang buong puwersa ng Amerika? Nagsimula ang lahat sa isyu ng droga. Pinagbibintangan ng US ang Venezuela na nagtatawid ng iligal na droga papuntang Estados Unidos. At sinabi pa na si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela ang nasa likod nito. Bukod dito, nagpatong na rin ang Amerika ng $50 million sa ulo ni Maduro. Iba't iba ang payo na dumarating kay Trump kung papaanong mapapatalsik si Maduro sa pwesto. Ang pinakamatinding payo ay ang airstrikes, kung saan umabot na sa 19 na barkong Venezuelan ang pinalubog ng Amerika sa aligasyon na nagdadala ang mga ito ng mga droga papuntang US. Walang ginanap na inquiry, basta pinalubog na lamang sila ng puwersang Amerikano at simula noong buwan ng Setyembre, 76 na Venezuelan na ang naitalang patay. Pero hindi lahat ay sang-ayon sa ginagawa ng US sa Venezuela. Sa katunayan, inihinto ng United Kingdom ang pagbibigay ng intel reports sa US bilang protesta nito sa ginagawa nila sa Venezuela. Maraming mga isla na sakop ang UK sa Caribbean, kaya't may kakayahan itong makakuha ng malaking impormasyon patungkol sa mga nagaganap sa rehiyon. Kahit man ang bansang Colombia na isang kaalyado ng US sa South America ay huminto na rin sa pagbabahagi ng intel sa US hanggat hindi daw nito itinitigil ang panghahara sa Venezuela. Pero hindi ito pinansin ni Trump. Itinuloy pa rin niya ang pag-atake sa mga barkong Venezuelan. Kayang durugin ng US ang Venezuela sa loob lamang ng ilang linggo kung hindi man ilang araw. At kung mayroon mang tumututol sa ginagawa ni Trump, mayroon din naman siyang mga taga-suporta lalo na sa kanyang partido. Ilan sa mga sumusuporta sa hakbang ng Pangulo ay ang Republican Congressman na si Mike Lawler. Ayon sa kanya, ginagawa lang daw ni Trump ang tama dahil kung tutuusin, 75,000 Americans ang namamatay taon-taon dahil sa mga drogang dinadala ng mga South American cartel sa US. Mas marami yan kung ikukumpara daw sa mga pinapatay na mga teroristang Islamic jihadist. Pero mayroong ilang mga eksperto na nagsasabi na tila may mas malalim na dahilan pa ang Pangulo ng Amerika sa ginagawa nitong panggigipit ngayon sa Venezuela. Batay kasi sa mga pag-aaral, 0.0001% lamang ng mga fentanyl ang nanggagaling sa South America kabilang ang Venezuela. Ang totoong pinagmumulan daw ng fentanyl na pumapasok sa US ay sa Mexico at hindi sa Venezuela. Sa Mexico daw illegal na ginagawa talaga ang mga fentanyl gamit ang mga precursor chemicals na galing sa China. At tungkol naman sa cocaine, 8% lamang ang galing sa Venezuela dahil karamihan nito ay galing naman sa Colombia. Kaya tuloy naghihinala ang ilan na baka hindi talaga droga ang motibo ng Pangulo, kundi para i-dominate ang mga bansa sa Latin America, partikular sa rehiyon ng Caribbean at South America. Posibleng binubuhay daw ni Donald Trump ang tinatawag na Monroe Doctrine, isang pilosopiya na binuo ni dating Pangulong James Monroe kung saan sinasabing ang Western Hemisphere ay saklaw ng Estados Unidos at hindi pwedeng pakialaman ng mga bansang Europeo. Pero sa pagkakataong ito, hindi daw mga European countries ang target ni Trump kung bakit nito gustong i-dominate ang Latin America, kundi ang China. Batay kasi sa datos, noong taong 2000, tinatayang umaabot sa $12 billion ang halaga ng kalakalan ng China sa mga bansa sa Latin America. At noon namang 2024, umabot na ito sa $518 billion. Ang China din daw ang numero 1 trading partner ng Venezuela pagdating sa langis. Pero may paniniwala din naman ang ilan
na bukod sa gusto ni Trump na kumpetensyahin ang China sa pakikipagkalakalan sa Latin America, interesado din daw si Trump sa langis ng Venezuela. Batay pa rin sa mga pag-aaral, ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo, higit pa sa Saudi Arabia. Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Isa pang posibleng rason ng panggigipit ni Trump sa Venezuela ay dahil humihingi daw ng tulong ang oposisyon doon na patalsikin ang nakaupong pangulo na si Maduro dahil sa alegasyon ng pandaraya sa eleksyon. Ang pagdating ng Gerald Ford sa Caribbean ay hindi lamang para sindakin ang sindikato ng droga sa Venezuela o maghatid ng mensahe sa mga bansang kaalyado ng Venezuela tulad ng Russia at China. Pagbibigay din daw ito ng pag-iisipan sa mga militar at elitista ng Venezuela kung sulit pa bang suportahan si Nicolas Maduro. Kung tutuusin, hindi na kailangan ng Amerika na i-pressure ang mga opisyales sa Venezuela. Sapat ang kakayahan ng Estados Unidos na sakupin ang bansang ito. Kitang-kita naman sa comparison pa lamang ng lakas militar ng dalawang bansa. Pero alam kasi ng US na kapag sinakop nila ang Venezuela, mas malaking responsibilidad ito. Kaya mas gusto ng Amerika na mapalitan na lamang ang gobyerno doon para makontrol ito ng walang masyadong responsibility. Pero kumbinsido ang marami na itutuloy talaga ni Trump ang airstrike mismo sa Venezuela ilang araw mula ngayon. Yan ay kung hindi bababa sa pwesto si Maduro. Nag-alok na daw ng dialogo si Maduro kay Trump kung saan inoffer niya ang mga kontrata ng langis at ginto sa Venezuela sa mga kumpanyang Amerikano. At puputulin na raw niya ang ugnayan ng kanyang bansa sa Russia at sa China. Pero tinanggihan ito ni Trump. Kaya naman inihanda na ni Maduro ang buong puwersa ng Venezuela, kabilang ang reserves at ang National Guard, lalo na nang dumating malapit sa kanyang bansa ang higanting aircraft carrier na Gerald Ford. Naniniwala si Maduro na ang ganitong kilos ay senyales na hindi lamang regime change ang pakay ni Trump, kundi posibleng gusto daw talaga nitong wasakin ang kanyang bansa. Maliban sa reserve at sa National Guard, nagsagawa na din ng training ang Armed Forces ng Venezuela para naman sa mga ordinaryong mamamayan. Tinuruan ang mga sibilyan kung paanong humawak ng baril at kung paanong lumaban sa oras na sumiklab ang giyera. De este lado, apuntando desde arriba, toman la posición hacia el frente otra vez y proseguimos con el avance. Cruza el cuerpo completo. Ponte así, párate, dirígete, así. Bagaman masasabi na napakalaki ng lamang ng US sa Venezuela, malakas pa rin ang impluensya ni Maduro sa kanyang mga kababayan at napakarami ng kanyang mga loyalista. Kaya naman inaasahan na magiging guerrilla warfare gaya ng Vietnam ang taktikang gagamitin ng Venezuela kung sakaling matuloy ang digmaan, at tiyak na mahihirapan dito ang Estados Unidos. Dahil dito, posibleng long-range strikes ang gawin ng Amerika na sasalagi naman ng mga air defense ng Venezuela na karamihan ay gawang Russia, tulad na lamang ng S-300VM o BUK-M2. Maraming ganitong armas ang Ukraine na winasak ng Russia, kaya posibleng hindi rin mahirapan ang US na wasakin ang mga ito. Mayroon din ang Venezuela ng 18 lumang US-made F-16 at 31 Russian-made Su-30.
Pero karamihan sa mga ito ay hindi na operational at wala sa mga ito ang kayang tumapat sa mga US fighters sa rehiyon. Sa dagat naman, maliit lang ang Navy ng Venezuela at kitang hindi ito tatagal laban sa US. Bukod sa ilang mga maliliit na missiles at patrol boats, dalawa dito ay galing sa Iran. Ang backbone ng Venezuela Navy ay binubuo lamang ng 2 corvettes, 2 frigates at 2 conventional submarines na hindi pa gumagana. Maliban naman sa paghinto ng UK at Colombia sa pagbibigay ng intel support sa US, nagsalita na rin ang mga kinatawan ng G7 laban sa ginagawa ng Amerika sa Venezuela. Nagpulong ang mga kinatawan ng G7 sa Canada kahapon at maliban sa isyu ng Gaza at Ukraine, binatikos din nila ang ginagawa sa bansang pinamumunuan ni Maduro. Matagal nang nananahimik ang mga bansang Europeo tungkol sa isyu ng Venezuela, pero nagsalita na ang French Foreign Minister at sinabing isang malinaw na pagbabaliwala sa international law ang mga operasyong militar ng Estados Unidos sa Caribbean. Gaya ng UK, ang France ay mayroon ding mga teritoryo sa nasabing rehiyon. Pero ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, wala daw ni isa sa mga European countries na ito ang nakikipag-usap sa kanya ng personal tungkol sa Venezuela. At kung sakali mang i-open nila ito sa kanya, wala rin daw itong magagawa. Walang sinabi sa akin. Walang silang nabanggit. I mean, walang nagbanggit sa meeting. Napag-usapan daw sa meetings, pero hindi sa akin. Hindi nila binanggit sa akin, baka pinag-usapan nila sa isa't isa. Pero hindi lumabas kahit minsan sa kahit anong gathering namin kagabi o ngayong araw. Hindi ako naniniwala na ang European Union ang nagtatakda kung ano ang international law. Hindi rin sila ang magpapasya kung paano ipinagtatanggol ng United States ang seguridad ng aming bansa. Ang United States ay inaatake ng mga organisadong kriminal at narco-terrorists sa ating hemisphere at ang presidente ay kumikilos para ipagtanggol ang ating bansa. Dahil dito, maraming mga eksperto ang nagsasabi na double standard ang mga Western powers. Tumututol sila sa ginagawa ng US sa Venezuela pero wala naman silang magawa para pigilan ito. Kung nangyari siguro ito sa ibang mga bansa, posibleng nagpataw na sila ng sanctions. Pero dahil kaalyado nila ang gumagawa ng hindi maganda sa ibang bansa, sila mismo ang hindi sumusunod sa kanilang patakaran. Walang nakakaalam kung ano ba talaga ang tunay na motibo ni Trump para gipitin ng ganito ang Venezuela. Ipakita ang kanyang sinseridad na sugpuin ang droga, patalsikin ang gobyerno, o makuha ang likas na yaman ng Venezuela. Walang nakakaalam. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay maghintay kung magaganap na ang airstrike sa mismong mga lungsod ng Venezuela.